Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, sa presenting health condition ni PRRD o ni Digong, mayong bastanteng basihan, sabi ka na ICC lawyer. No rally policy, padagos na ipapasudod, sabi ka na acting PNP chief sa mga rallyista. Iba pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Gabriela Partilis pinagproklama bilang ika-64 winning representative kan Commission de Eleksyon. ICI dai makikiaram sa anuman na liderato kan gobyerno o departamento kan gobyerno, partikular na sa balasahan. Speaker Romaldis pinagtawanin onra si PBBM sa iyang ika-68 birthday. Pamayo pa kan mga barata sa lado nasyonal, Lacson pinaymutikan ang subuot bagong Senate leadership change. Pamayo pa kita kan mga barata sa lado nasyonal, LP padagos na nakaka-apekto sa raot nin panahon na puon na kana so o puon na ngunya na September 15, sabi kan Pag-asa. Propong piston malansar ni nationwide transport strike ngunya na bulan kan September. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ha. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga dugang liwat, marahay na aga sa Indo Kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata, inuton niya to ang kamugtakan kan panahon. Pinaglalauman na madaranin makusog na pag-urahan asin na ansarong low pressure area LPA na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility o para sa maiwas na parte ka nasyon ngunya na simana sagkod ng Pizza 15 kan na bulan kan September. Segun kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa, segun sa Weather Bulletin na State Weather Bureau, ana LP oring namatan sa parte kan na San Narciso, Quezon, asin nababa ang tsansa na maging bagyo. Alagad makakapikto pa man ini asin madara ni na mapanganuro na kalangitan asin makusog na pagbagunas kan uranda sa mga masunod na riyon araw kan Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa asin Mada, Bicol Region, Lauman man,
pagkakaigwanin na pakikilata asin man pag-uranda sa iba pang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao orog na sa hapon sa gudnang Banggi Dagos ana Weather Bureau na ana mga lugar posibleng makamati nin katamtaman sa gudnang makusog na pagbagunas nin uranda na abuton sa 50 sa gudnang sanggatos ana minimum na pagabulos ka na urana ana Quezon, Marinduque, Camarines Norte asin mana Camarines Sur makakamati nin 50 to 100 mm kan pagbagunas kan uranda. Nagpatadid ang State Weather Bureau sa mga posibleng pagbaha asin man paggu nin daga sa mga harababang mga lugar, urban areas asin man sa mga bukid na lugar. Mayo man ipinagbandera na gill warning sa mga baybayon kan kadagatan alagad posible pa subuot ang halangkaw na alon huli man ka na pinagapod na thunderstorm. Sasatuya pang pamayu o masasatuyang mga barata sa lado nasyonal. Sasatuyang mga barata sa lado nasyonal, suportado niya ni Romaldis ana pagpapaiwas asin na ana pagkakaigwan ni na pag-abot program kan DSWD bilang importansya sa prosupuesto laban mada sa parte mismo kan kapagtiusan. Nangapudan ngunyan si Speaker Ferdinand Martes o Martin Romaldis sa Department of Social Welfare and Development DSWD na paiwason ana pagkakaigwa kan pag-abot programa sarong programa na nagtataon ni halikot na haluyan na mga tabang sa parte mismo kana mga tios na mga pamilya na yaon sa pinagsasabing laylayan tanganing matawan sindaning pagkakataon na makapagpuon ka na sa indang maray na kabuhayan asin na mamuhay nin dignidad. Ginibo kan ni Speaker ang pangapudan matapos magtao ang DSWD nin mga kagamitan sa parte mismo kan mga parauma sa 521 na pamilya na aita asin manda barangay kan na Maruglu sa Kapas Tarlac bilang parte kan padagos kaning lakdang na matabangan ang mga katutubo na maging marhay asin may sadiring kabuhayan sering man makaiwas na makilimos sa mga syudad urog na sa kada panahon kan Pasko. Sa iba pang pamayo o detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-inkaminar niya ni President Ferdinand Romaldis Marcos Jr. kan nagtalikod na Sabado ang mga paralunad na samantalaon ang liwat na pagbalikan labas ada bistadong serbisyo sa pampublikong transportasyon kan dekada 70 nangunyana modernisado na asin na nagagamit kan mga pinagaapod na electric bus para sa ligtas abot kaya asin na makalikasan na biyahe. Tinawan doon kan presidente na ang proyektong labas o betong digdi paganahon na ang aldaw o oro aldaw sa parte mismo kan mga tios na mga paralunada sa parte kan Metro Manila arog kan haloy na pag-aalata sa batinding bulos kan na trapiko asin mada sa maraot na maating duros. Ang pahayag kan presidente, mabawasan ang traffic, mabawasan ang polusyon, ninuli kan na electric asin na dakulang tabang ini para sa sitwasyon na duman sa parte kan Metro Manila. Dakun na minsan haloy na magalata antis na magabot ang basa magabat ang bulos kan trapiko asin na digdi sinasabing mabagal ang dalagan kan binubugang mga exhaust kana nasambit ng bus iyan mababawasan na susugpaman sa pahayag kan presidente. Ang bagong plate kana 20 electric buses nagbabiyahe sa manlayla ng mga rota duman sa parte kan Metro Manila nagtataw nin libreng lunad sa mga person with disabilities PWDs asin bad sa mga senior citizen. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ana Valenzuela Medical Center BMC ka nagtalikod na aldaw kan Sabado tanganing personal na hilingon an pagpapasulod kan pinagapod na zero balance sa billing policy asin siguradon ana mga Pilipino urog na an mga tios asin na vulnerable an may akses sa serbisyo kan salud. Ini kasabay naman kan pagselebrar kan na presidente kan ika-68 nga birthday kani an zero balance sa billing policy an saro sa mga panginot na inisyatibo kan Administrasyon Marcos na igwa ni Noberto nga lion ang direktang gastos kan mga pasyente na nakakumpine sa mga ward o basic accommodation services kan mga hospital na nasa irarom kan Department of Health DOH. Pagabot kan presidente duman sa BMC, mainit siyang pinagsabat kan mga medical professional asin staff kan sinambit ng hospital na may kaput nin mga banner asin na pagbati sa iyang kumpleanyo. Kabali niya o kaibanan kani anda pagbisita iyo mismo anda First Lady na si Luisa Aranita Marcos asin ang aki na si Joseph Simona Marcos. Nagpasadahan ninda an manlain-lain na parte kan hospital arog kan pediatric wards asin carga room mother care ward asin man an surgery section. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa BBS-FM Naga, welcome kay House Infra Committee Lead Chairman Representative o Congressman Terry Redun. Ana pagbugta kay dating DPWH Secretary Ruilio Singson asin dating SBG Chair Rosana Pardo bilang miyembro kan 3-month term kan Independent Commission. Sinabi ni Redun na digdi sa iya mismong pinag-re-resibi ang pagkakabilang ninda Singson asin na Pardo bilang mga bagong mga miyembros kan Independent Commission asin Infrastructure ICI. Basado ki Congressman Redon bilog an sa iyang tiwala sa saindang kakayahan asin integridad tanganing maisagibo ang mga importante mapadapit sa pag-iimbestigar sa mga korupsyon sa mga proyekto sa lado kan infrastruktura asin flood control, pagpapabisto nin makabuluhan na reforma na kung saan gibuhon ka na mga namamanwaan asin na mapanagot ang mga sangkot sa parte mismo kada sinambit ng korupsyon. Dagdag pa ni Redon, ginagalang ninda ang desisyon kan presidente na ibugtak si Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang special advisor kan ICI. Sering man kinakaipuan asin na nararapat man na isalang-alang kana ICI ang mga nainot ng pampublikong pahayag ni Mayor Magalong mapadapit sa subuot mga korupsyon sa infrastruktura asin mada flood control. Dapat man pag-adalan kung kinakaipuan an sa iyang pagkakaigwa ni na pagbutas sa nagkapirang mga kaso tanganing maiwasan an anuman pagkakaigwa ni na pagkiling o an sinasabing perwisyo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, nagpatadid ang militar kan China kan nakalis na simana laban sa subuot provocation kan Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay kan na pagpapatrolya sa nasambit ng riyon. Sigun sa tagapagtaram kan Southern Theater Command kan Chinese military, dapat subuot tulos na punduhon kan Pilipinas ang lakdang kani na subuot lalong nagpapalala sa nasambit ng tensyon. Magigirumduma naglala ang tensyon sa pagultanan kan Pilipinas asin man China ninuli sa agawan kan teritoryo sa parte kan WPS o West Philippine Sea na perbing nagreresulta sa banggaan kan mga Coast Guard vessel asin na mga darakulang naval exercises. Kasumpay kani mayo pa ni napayag ang Philippine Maritime Council asin na Puwersa Armada kan Pilipinas AFP manugod sa nasambit ng payag kan China Siringman ang imbahada kan Pilipinas sa parte kan Beijing. Mantang pinag-anunsyo man kan US Indo-Pacific Command na
nagsasagibukan na pinagapod na joint maritime drills ang Japan, Pilipinas asin Estados Unidos sa laog kan Philippine Exclusive Economic Zone gikan sa aldaw kan Huwebes sa gunang aldaw kan Sabado tanganing mas pangpakusugon ang kooperasyon sa riyon asin isulong ang free and open Indo-Pacific. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pangitangunyada sa lado nasyonal sarong bench warrant ang ipinagpaluwas kan Quezon City Regional Trial Court laban kay Arnel Pineda ada lead vocalist kan American rock band na Journey ninuli sa daiya pag abot subuot sa saiyang arraignment kasumpay kan kasong isinampa kan sa iyang dating agum. Ang warrant ang ipinagpaluwas matapos kanagkaperang bisis na daipag abot ni Arnel sa korte sa tauman ka na pagsiguro kan sa iyang mga abogado na siya na maatubang sa korte. Ang kaso may pagkasabot sa pagbalga kan Anti-Violence Against Women's and the Children Act RA o Republic Act 9262. Basado sa report, sinampaan si Arnel nin kaso nga marital infidelity asin psychological abuse kabali ana pagkakaigwa kanday pagtaunin financial support pag-abandona asin verbal o emotional abuse. Sa affidavit kan sa iyang agum nakasurat digdi lalo subuota na nagdalaan sa indang relasyon kanda 2021 sa kudang sa presente na sinda magsuwayan saro sa mga inireklamo niya iyo ang subuota pagdara ni Arnel sa sainda sa minor di edad na aki pasiring sa Estados Unidos de America kan Mayo ni pagtugot mantang ini yaon sa tora nakatalaan man magatubang ang lead vocalist sa September 17 matapos iservis sa iya ang warrant kan September 12 na subuot kan mga autoridad Mayo ang singer sa nasambit ng address kan sa indang istaran kasumpay kaniya ada nasambit na nga kaso billable asin itinalaan ang piyansa sa kantidad na 72,000 pesos mantang dai pa natatawanin pahayag o dai pa nagpapaluwas nin pahayag si Arnel mapadapit sa isinampang kaso laban sa iya kan sa iyang agum. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal nangapudan ang nagkaperang labor groups kan nakalis na aldaw kan Domingo na magbutas na sa pwesto si Baguio City Mayor Binamin Magalong matapos siya numrahan ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Advisor asin investigator kan bagong pinagapatindog na Independent Commission for Infrastructure ICI na matutok sa mga kasong may pagkasabot sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura kan gobyerno kan nakalis na 10 taon basado sa degdiya nagkasararong Labor Coalition maski pinagbibisto ninda ang integridad asin dedikasyon ni Magalong dahil dapat sabayan sa iyang trabaho bilang alkalde asin ana pagiging advisor kada nasambit ng investigation na body gigirumduman na inot ng pinag-anunsyo kan Malacanang ang inot na duwang miyembro kan ICI na sinda dating DPWH Secretary Ruilio Bobby Singson asin Rosana Fardo kana auditing firm na SGV. Ang ikatulong miyembro na iyon magiging chairman kan komisyon na ipapahayag sa mga masunod na mga aldaw pinag-question mad ni Party List Representative Saldico nasaro sa mga sinasangkot sa nasambit ng kickback asin bad sa nasambit ng korupsyon sa flood control controversy ang pagiging patas ni Magalong matapos subot ini na magtaunin pahayag sa media laban sa saiya. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa BBS FM Naga nakatutok ngunyan ang Department of Energy DOE
sa pagbabalik kana kuryente sa Katiklan na Asinman, Boracay Island matapos mangyari anday pinaglalauman na power outage sa parte mismo kana aldaw kan Sabado pizza 13 kan bulan kada Septyembre. Ang kausa kana brownout ada pagkatrip kana nabas sa unod Unidos 69 kV line na nagresulta ka na pagkawara ka na kuryente sa parte ka na Boracay Asinman mga pagtaraid na mga banwaan basado sa mga autoridad na pagaramahan kan Aklan Electric Cooperative Akelco na may arsing o pagsabog ka na mga power cables sa kapalibutan ka na Katiklan Airport. Kasumpay kanina pagaraman man na naglaog ang moisture asin na mas matagas na underground cables kaya digdi na isolate ang power supply sa parte mismo kan Boracay, Malay, Asinman, Burangag gikan sa National Grid pasado alas 2:30 ng pagkahapon kan kaparihong aldaw. Sa iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinahimutikan ni Albuero Leyte Mayor Kerwin Espinosa ana nagkukuriyat na mga bareta na siya ana binadil na kung sa inapod kaniya kana sa iyang abogado na sarong fake news sa sarong pahayag ni abogado Raymond Palad na ang alkalde daiman da binadil kundi digdi nag-agi lang sa sarong medical check-up para sa pinagaanda kaning injury sa iyang tuong kamot. Kinumpirmar ka na abogado ni Espinosa na nakaulay niya pa si Kerwin dahil pa sa nanaloy kaya sinabi kani na malisyoso ang mga nagkukuriyat na mga bareta asin na pinagdarapa nga ni dasubot sa Manila ang alkalde para duman na bulungon matapos na ni Badilon magigirumduman na kan Abril kan na taon na ini binadil si Espinosa mantang digdi nangangampanya para man sa pagkamiyor. Pinagpaimutikan kani ana mga aligasyon na siya nagplano ka na nasambit ng ambus asin ipinaabot ang takot para sa iyang buhay matapos magsampa ng kaso laban sa 7 pulis na sangkot sa nasambit ng insidente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpayag ngunyan kada Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na dai makakaapekto ang dakula sa public mobility ang nakatalaan na transport strike na pagkakasararo kan samahan na chopper asin operator nationwide sa maabot na Huwebes Septyembre 18, 2025 basado sa LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Preparado anasambit ng ahinsya kan gobyerno aro kan Department of Transportation o DOTR, Metro Manila Development Authority MMDE asin ang mga lokal na gobyerno na pasulod kan mga pinagapod na contingency measures sa tangani man na digdi matauanin atensyon ang posibleng pagkakaabala sa mga commuter. Kasumpay kan bagay na ni mataon nin libre nga sakay ang gobyerno arog ka na military truck basis asin na mga modernized public utility vehicles PUV tangani man matabangan ang mga apektadong mga pasayro sering man ang pagkakaigwakan mga alternatibong mga ruta kadagdagan ng mga lulunadan mantang ipinagapangapudan kan LTFRB sa magkakaigwakan na dialogo ana mga transport group asin man pagkakasakan mga kilos protesta para man maiwasan ang abala sa publiko. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Ipinagapahayag ni Senador President Vicente Tito Soto III kaan nakalis na simana na kaya
o na sa iya nga hinahagad kay President Ferdinand Marcos Jr. Na i-certify bilang urgent ang Senate Bill 1215 o ang prosopwestong ley para manda sa Independent People's Commission IPC tanganing maparikas ang pag-aproba kani basado kisuto o beto kada sambit ng bill nagibo na permanenteng ley ang nagpapadagos na executive order kan presidente na nagpapatindog kan IPC. Pinaglinaw kan senador na bako lang proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang bubusisiun kan IPC kundi pati naman ang mga programa asin iba pang mga ahensya arog kan Department of Agriculture, Department of Health, Department of Education asin iba pa napagaraman na nakapalaman sa nasambit ng prosopwesto magkakaigwa ang IPC nin maiwas na investigasyon sa gabus na napabareta nin mga anomalya arog kan korupsyon, ghost project, overpricing asin paggamit kan bakong dekalidad ng mga materyales sa mga proyekto kan national government, local government units asin mga government-owned and corporation. Tatawan nindoon ang IPC kan kapangyarihan na digdi aramo na ang mga sangkot gikan sa parte kan mga pampubliko asin pribadong sektor asin magrekomendanin mga kasong kriminal, sibil o administratibo laban sa mapapatunayan na igwa nin kasalan. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakita sa lado nasyonal inanunsyo ngunyan kan transport group na piston na magsasagibog sindakan pinagapod na nationwide transport strike sa maabot na aldaw kan Huwebes, Septyembre 18 bilang protesta sa subuot korupsyon sa mga flood control project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi kan grupo na obheto kan nasambit ng wilga ang pangapudan sa parte mismo and pananagutan gikan sa mga opisyal asin man mga kontratista na sangkot subuot sa salang paggamit kan buwis kan mga namamanwaan o pagkakaigwa nin kickback o korupsyon. Nakatalaan na ikasa ang kilos protesta alas 5 nin pagkaaga sa manlaylay na parte kan nasyon. Pinag-ingkaminar kan piston ang publiko na makisumaro sa saindang pangapudan ni nuli tasubuot gabus na mga Pilipino apektado kan isyu kan korupsyon kickback sa mga proyekto kan gobyerno. Mantang ipinagpahig kan Malacanang kan nagtalikod na Sabado na igagalang ni President Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan magpahayag kan sa indang mga nasasabuot kasumpay kan kilos protesta laban sa mga irregularidad, kickback, korupsyon sa lado kan flood control project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pinaimutikan ni Senate President pro tempore Pampiluping Lacson ang nagkukuriyat ng mga barata sa online na may bagong pagbabago subuot sa liderato kan Senado. Sa nasabi ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, may bastanting bilang para maging Senate President. Sigun kilakson, anasambit ng mga bareta piki asin may hubato na maglinlang sana asin manribok. Inapudpakan senadora na paki-breaky news asin subuot desperado asin malisyosong lakdang paliwanag kani and wastong proseso asin pagribay kan liderato ang dapat gidigibo sa laog kan Senado asin bako sa paagi kan mga peking media outlet. Magigirumduman na liwata na napili si Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President karibay ni Senador Francis Chis Escudero sa pabaagi man kan motion ni Senador Mig Subiri sinupertaran ini kan Senadora Loren Legarda asin iba pang mga miyembros kan mayoriyang partido.
Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, pinanginutan ni Speaker Ferdinand Martin Germaldis ka nagtalikod na aldaw kan Sabado ang nasyon sa pagsilibrar kan ika-68 nga kumplianyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinag-apod kaning simbolo nin pagkakasararo asin sa saiyaga bagong Pilipinas bisyon bilang sarong pamana sa matarayumpo asin makabuluhan sa mga masunod na mga henerasyon. Sa sarong mensahe umawa ni Speaker Romualdez si President Bongbong Marcos sa pagtaunin gabay sa Pilipinas sa tao kan mga hamon iyan sa paagiman ka na malinaw asin may malasakit na liderato sa subuot na mamati kan mga Pilipino ang direksyon kan pagkakaigwad ni pagkugos asin na itinataw kan sa iyang administrasyon an maray na serbisyo tinawan doon kan liderato kan kamera anda nagpapadagos na makusog asin katabang kan palasyo kan Malacañang ang Kongreso sa pagpapasunod kan mga reforma, pagpapakusog sa lado kan komunidad, pagpapahiwas kan mga oportunidad sa lado kan ekonomiya asin nakakasiguro ang kapakanan kan gabus na mga Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, daiman na subuot makikiaram an Independent Commission on Infrastructure sa anuman na sanga kan departamento kan gobyerno partikular na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ini ang pahayag ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro sa mga kaputan ko na makikiaram ang ICI sa DPWH matapos agadod ni DPWH Secretary Vince Dizon ang courtesy resignation kan mga opisyal, district engineer asin man mga regional director from top to bottom. Sigun kay Yussi Castro, mayo nin mandato ang ICI na pakiaraman ang anuman na parte kada mga departamento kan gobyerno ninulitan komisyon saro sa naman na fact-finding body. Ipinagpahig ni Castro na ang suspension kan mga flood control project asin iba pang mga proyekto kan DPWH nakadepende sa magiging resulta asin man investigasyon ni Secretary Vince Dizon mantang naghahanap pa ni na mga opisyal na iriribay matapos nadigdi paghagad kan courtesy resignation. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ngunyan kan Commission on Election COMELEC na nakatalaan ng iproklama bilang ika-64 na winning party list representative si Gabriela First nominee Sara Ilago. Sigun sa COMELEC chairman na si George Erwin Garcia, ang desisyon na ini bilang pagsunod sa Party List System Act RA 7941 asin na maging sa constitutional requirements. Piglinaw kan full body na ang dating bilang na 63 na sets anda dai bastante tanganing maabot ang 20% allocation para man sa party list group sa Kamara dahilan para dagdagan pa ini asin gibon 64 tukawan asin uminaabot sa 20.4%. Basado pa sa komisyon sa irarom muna kana sarong COMELEC Invangka anasambit na nga urulay sa aldaw kan Miyerkules bago maipaluwas ang pinal na desisyon manungod sa nasambit ng bagay. Nakatalaan man na iproklama si Ilago sa maabot na aldaw kan Webes sarong aldaw antes na matapos ang pag-uurulay kan COMELEC Invang. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, naninduga na si Center for International Law President Abogado Joel Butuyan na mayo nin bastante na basihan ang mga barata manugod man sa parte kan
presenting health condition ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahilan para mana maoktaba ang dapat kuta ng confirmation of charges sa September 23 basado man kibutuyan sa mga naging nakalis na pakikipag-ulay kan mga aki kan dating opisyal, partikular na kay Vice President Sara Duterte ipinagpahayag na maray ang kamugtakan kan dating presidente sa laog kan detention center. Pahayag pa na ang mga lakdang na ini saro lang sa saindang mga baseless claims para man makasecure kan sarong interim release gikan sa International Criminal Court. Dagdag pa ni butuyan na aram kan dating presidente and presenting nangyayari asin an sa iyang ginibgibo kaya naman digdi nagtutubod siya na ang mga sinasabi kan defense team ang gabusa na delaying tactics delaying tactics lang matapos na digdi madinay ang sa indang mga nakalis na mga motion. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, padagos na pinagpapasunod kan Philippine National Police PNP ang no permit no rally policy para man sa ikakasang mga kilos protesta para sa masunod na mga aldaw. Iyan basado kay Acting PNP Chief Police General Usi Malincio Nartatis Jr. sa sarong payag tinawan doon na kan Acting PNP Chief na ang mga organizers kan mga isa sa gibong kilos protesta sa manlaylay na parte kan Metro Manila ang dapat lang na makapag-secure kan sa indang permit nga ni man na matugutan na magsagibo kan na sambit ng mga programa. Kasunod kani tinawan na pagirumdum ni Nartatis ang mga rallyista an EDSA People Power Monument asin EDSA Shrine and day subuot Freedom Park kaya man maigpit na ipinagpapangalad ang paggamit kan mga lugar na ini bilang iyo ang dadausan kan mga araw kaning mga pagtitiripon sa gigibon na rally kan mga militanting grupo. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinaban kan Karawat asin man bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes kita ngunyan kan mga barata sa lado lokal na kamati ni magnitude na 4.8 na linog ang banwaan kan Masbati kasudma nin pagkaaga September 14 basado sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX ang linog nangyari alas 6:45 nin pagkaaga 28 kilometros sa parte kan subangan kan Claveria Masbati. Tectonic in origin ang linog asin may distansya na 10 kilometros ang rarum. Sinabi kan PBOX na mayo nin pinagalalauman na distroso sa dasambit ng linog, mayo manin aftershock na matian ang mga nagsusunod na mga instrumental intensities. Instrumental 3 duman sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi sa Albay, Morial, Masbati. Intensity 2 duman sa Aroroy Milagros sa Masbati, Sorsogon City asin Castilla sa Sorsogon. Intensity 1 sa Iriga City, Camarines Sur asin man Bulusan duman sa parte kada probinsya kana Sorsogon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal aros wasak and sarong parte kanda lulunadan matapos ini maaksidente dyan sa parte kanda Barangay San Agustin sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur. Kasud mga pagkabanggi o kasubanggi alas 8:40 nina pagkabanggi kasudma kada mangyari ana nasambit ng aksidente dyan sa San Agustin sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur. Basado sa impormasyon pasiring and aksidente o na-aksidente lulunadan sa barangay ka na Karoy-Ruyan tanganing dumana magbisita sa iyang nobya o napipidawan na babae
kana mangyari subuot an insidente. Pinagtutubudan na nakainumdaan na tsuper nawa ran na subuot nin kontrol sa saiyang pinaglulunadan na pinagmamaniyong bihikulo an tsuper kan mag-overtake ini sa saruman na bihikulo mayo man nin nairido o nakulugan sa nasambit ng insidente apwera kan pagkakawasak kan nasambit ng bihikulo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, si Manda na may warrant of arrest dinakupkan mga autoridad. Buyit pa dere sa detalye. Daiho naon kan sarong sima na sa pagbaba niya sa barko, prisuan pa rin ang sayang dadagusan. Kan ramalan kan mga pulis-pulis sa warrant of arrest para igdi na ini-issue kan korte kan taon pang 2019. Ang suspect bilistong si Jewel, 45 anyos sa taga-zone 1 magsaysay abil sa barangay Balata Singgi sa Lagak. Si Jewel inaristar kan mga personalized kan police station 2 sa pamamayon ni Police Captain Richilda Matias. Si Jewel may warrant of arrest hali sa sala ni Judge Valentin Pura kan Regional Trial Court Branch 25th Judicial Region. Ini may pitsang January 28, 2019 para sa kasong violation of Section 5 in relation to Section 6A kan RA 9262 o an Anti-Violence Against Women and Children Act of 2024. Ang sinambit ng kaso may piyansang 12,000 pesos. Para sa BBS News, Boy Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang pagiging dayupot asin mana ang labi-labing pagkamuot para sa saiyang agumba. Ini ang pinagpailing ni Joseph Paluyapoy kana Barangay San Vicente dyan sa Banwan kan Kanaman Camarines Sur. Siya nagdulok asin naghagad nin tabang sa parte ni Gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur sa serbisyo nga Kapuarte o Kapuarte Medical Assistance Program para sa saiyang agum na naoperahan o liman kan na gallstone. Nagabot sa kantidad na 100,600 pesos ang sa iyang nakuang tabang sa programa gikan kay Gobernador Elry Villapuerte asin man sa serbisyo nga Kapuarte kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Kadakulang pasasalamat asin dakulaon at tabang na itinauninda sa iya para mada sa agum kaining naoperahan sa gallstone para mada sa makasurvive sa nasambit ng kailangan. Sinabi kani, salamat sa Diyos natawan kami nintabang dakulang pasasalamat kay Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man kay Congressman Luigi Villapuerte sa paagikan serbisyong Kapuarte. Ini ang pinakamaray na pagtabang sa saindang itinao sa emosyonal na si Joseph. Dipisil talaga na maray na magkaigwanin kamatian asin na ma-ospital. Minsan may umayo ni na pambayad ada nasambit ng mga kaibanwa sa saindang hospital bills o liman kan sobrang tios sa buhay. Kaya yaon permi ang programa ninda Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte na padagos na nagtatabang sa lambang pangangaipo kan mga namamanwaan. Padagos ana pagdul nin tabang para sa gabus na nangangaipo. Labi-labi ana pasasalamat asin pagpapayag nin Diyos mabalos kana nasambit ng persona na si Joseph Paluyapoy kay Governor Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man kay Congressman Migs Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Department of Agriculture pigdeklara na bird flu and probinsya kan Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Official nang pigdeklara ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na bird flu free na ang probinsya ng Camarines Sur 5 bulan matapos na makapag-record ang probinsya ng kaso kan highly pathogenic H5N9 bird flu virus.
Sigun sa pinaluwas na Memorandum Circular number 27, matriumpo ang disease control as in man surveillance campaign kan lokal na gobyerno kay bahan ang DA Regional Office 5 as in ang Bureau of Animal Industry. Kabadidigdi ang depopulation kan mga apektadong manok as in man mga itik, siring man pato, paglinig as in disinfection, movement restrictions as in man and active monitoring. Tinawan doon ni Secretary Laurel na ang deklarasyon ini base sa panundon na ipigpako kan World Organization for Animal Health kung saan pigutugutan ang lugar na liwat maibalik ang bird flu free status na 28 dias matapos ang matriyumpong stamping out operation. Piring man nagpatanid ini na pwedeng bawion tulos ang bird flu free status kung may nakompirmang bagong kaso. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakisumaro si Vice President Sara Duterte sa sarong tree planting activity na isinagibo sa barangay kan Tabon-Tabon, Daraga, Albay, kan nagtalikod na aldaw kan Sabado kung sain presente nagapasiring digdi ada Vice Presidente kanda Nasyon pinanginutan na anasambit ng aktibidad kan lokal na gobyerno katabang mad an Office of the Vice President obeto kanda nasambit ng lakdang digdi mapahiwas sa anda mga lokal na mga berdeng espasyo asin na labanan an epekto kan climate change asin higot na pakusugon an pakikipag ulay sa parte mismo kanda komunidad digdi nagpartisipara sa nasambit ng aktibidad ang mga personay kanda lokal na gobyerno, mga opisyalis asin residentes kanda sinambit ng barangay parte ni kanda padagos na inisyatibo kan gobyerno tanganing isulong an environmental conservation asin man sustainabling kapalibutan. Si Sara Duterte nag-abot man sa parte mismo kan Siyudad Canaga kan nakalis na aldaw asin na digdi nakisalamog asin na nakibali sa parte mismo kan pagsilibrar kan mga taga Siyudad Canaga sa kapiestahan kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP ang sarong rank number 2 regional most wanted person na may kasong human trafficking o ada pang lulugos. Arestado ana nasambit na nga soltero duman sa parte mismo kanda Daraga. Ini matapos man na naserbihanin mandamiento de aresto kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa nasambit na nga lugar. Daina nakapalagpa ana sinambit na nga suspek kana ini ada latagan kana nasambit na nga mandamiento de aresto kanda mga miyembros kan Philippine National Police. Tulos ining uminiba sa ipatura kan pulisya asin padagos ngunyad ang pagproseso kan mga autoridad para sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa tuya pa nga mga barata ngunyada sa lado lokal. Padagos ngunyada ana pagkakaigwa ninda investigasyon kana mga miyembros kana Philippine National Police sa subuot na pabarata na mga insidente ninda durukutan sa parte mismo kanda nagkapirang lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Sering mad ana paglatag ninda mga dagmang na mga personahi tangani mada na digdi dai makabuelo ana mga kawatan sa parte mismo kan Siyudad kan Naga. Kana mga nakalis kayang aldaw, igwana ni nagkapira nga kaso ninda mga insidente ni na snatching sa nagkapira nga mga lugar kanda
mga pagtaraid na banwaan kanda Siyudad Canaga, maging digdi sa parte kan Siyudad Canaga, may pasaro-saro naman na mga kaso ni na pana iisnats ang na-record asin na ipaabot sa mga miyembros kanda Philippine National Police. Siniguro ngunyan kanda PNP digdi sa laog kana Siyudad Canaga na daisubuot mangyayari na makakabuelo ang mga kawatan ninulita preparado ang mga miyembros kanda PNP na tawan nin seguridad ang mga bisita sa laog kana Siyudad Canaga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Central Bicol State University of Agriculture natawanin 4 na units kan Starbucks gikan sa parte mismo kan DOST Camarines Sur na itao sa Central Bicol State University of Agriculture CBSUE. Ana 4 na units kan Science and Technology Academic and Research Base openly operated Q's station na Starbucks gikan sa parte kan Department of Science and Technology DOST sa paagiman kan Provincial Science and Technology Office PSTO Camarines Sur na itao sa mga Starbucks na ini kasabay kan ginibong handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa gabus kan nagtalikod na aldaw kan Sabado, September 3, 2025 sa Kapuarte Sports Complex Capitol, Camarines Sur. Basado sa DOST PSTO Camarines Sur, Provincial Director Patrocinio Pilisminyo, maski mayo nin internet connection, pwedeng makapag-access nin impormasyon sa Starbucks ana mga estudyante orog na mapadapit sa science, engineering asin man technology. An Starbucks sigon kipilisminyo an para sa elementary, high school asin college student maging sa mga paratukdo mantang apwera sa mga eskwelahan na tauan pa ang DOST nin Starbucks sa mga local government units LGU na magagamit sa mga out of school youth na pagarman. Ada Starbucks ana naglalaman kan ribo-ribong mga digitize science and technology resources na nasa manlaylay ng mga formats arog kan text, video asin mada audio na kabugtaka ang mga specially designs na mga pads. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata na kitangunyad sa kitangunyad sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata ngunyad sa luwas kan nasyon. Sa barata kita ngunyan sa luwas ka nasyon ang apudan ngunyan ang bagong interim Prime Minister kana Nepal na si Sushila Karki sa mga namamanwaan kani na maging kalmado sana kasunod ini kan naging marahas na kilos protesta na ikinagadan ka na abuton sa 72 katao asin na ikinalugad ka na ribo-ribong mga namamanwaan. Dagdag pa kani dapat magdangog ang mga opisyal kan gobyerno sa mga hobenes ni ribayan ni Karski si Kipi Sharma Uli na nagabuta sa pwesto ninuli kan padagos na kariribukan sa nasambit ng lugar. Sinabi kan 73 anyos na dating Justice Chief na importante man ang kaagadan kan mga nagpuprotesta asin ini anda pagtatapos kan korupsyon magayon na gobyerno asin na pag-angat kan o pag-angat kan ekonomiya. Siniguro kani natatawan kan gobyerno ang mga nagadaan sa kilos protesta ni naabuton sa $11,300. Nagpuon ang kilos protesta sa Nepal matapos ang pagbawal kan gobyerno sa social media.
Sa satuya pang barata ngunyan sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata sa sports, gadan na si British boxer asin dating boxing world champion Ricky Hatton sa edad na 46 anyos. Si Hatton na kalaban ni Pacquiao asin na tuminumba nagarong pusti tuminurog. Sigun sa tagapagtaramkan na Greater Manchester Police na nakaresibisidanin apod kung sa ina mayo na ninbuhay ang boksingero sa harong kani duman sa Bullis Road, Hyde, Tamyside. Dai naman binanggit kan mga autoridad ang kausa kan kagadanan kan boksingero binansagan the Hetman si Hatton kung sa ina nanggana ini sa world title sa light welterweight asin welter class. Degdi nakatubang kani ang nagkapirang mga singkat na boksingero sa kinabanda arog ni Manny Pacquiao asin man Floyd Mayweather kan taon 2007 mati sa saiya ni Mayweather ang inot na kadaugan na kung sa ina igwa ini nin malinig na record na 43 na kapangganahan kana makalaban man kani si Pacquiao pinaturog ini ni Pacquiao kana nagretiro ini kanda 2012 igwa ini nin malinig na record na 45 kapangganahan tulong daog sa mga nakaaging taon dai kani pinagsayumaan asin itinago napakakalulun kani sa arak asin duroga sering man depression nakatalaan ko ta ng magbalik sa boxing ring sa maabot na bulan kan Disyembre ngunya na taon para labanan si Asa Alda kanda gigibon ko ta na nasambit ng laban duman sa parte kanda Dubai sa maabot na pizza dos kan bulan kan Disyembre. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaon sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sige! BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indokabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal, 8.6 milyones pesos na kantidad kan malayla ng mga proyekto na itaukan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa parte kan mga parasira. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Saro Anigos Agriculture Cooperative sa balatan na ana natawan ni Onra asin manda benepisyo sa parte mismo kana isinagibong handog ng Pangulo Serbisyo Sapat duman sa parte mismo kana Kapitolyo Provincial kana Camarines Sur. Mga MSME sa Camarines Sur beneficiaryo kan manlayla ng mga programa gikan sa parte kan Department of Trade and Industry. Serbisyo nga karaban isinagibo sa laog mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, dai pa nagdadagsa asin na bako pa nga problematic ana Bicol Central Station sa mga pasayro kanda ngunyada na simana asin na iyada piga hihiling ninda na magkakaiguan ninda problema pagtapos na ang kasiributan sa laog kanaga o sa maabot na aldaw kan Domingo. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum.
Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang mga parauma gikan sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur pinagbisto bilang natatanging agrarian reform beneficiary sa Gawad Agrario 2025. Tinauanin onra bilang natatanging agrarian reform beneficiaries ang sarong para umagikan sa Banwaan kan Bumbon Camarines Sur kasabay kan ginibong Gawad Agrario 2025 kana nagtalikod na aldaw kan na Biyernes na kung saan ginibo sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City, Metro Manila asin pinanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Department of Agrarian Reform DARA Secretary Conrado Estrella III, si Ermiliana Helen Bulante gikan sa Banwaan kan Bumbon Camarines Sur nakasungkit kanasambit na nga onra asin saro siya sa mga pinagbisto bilang most outstanding agrarian reform beneficiaries kan Department of Agrarian Reform DARA Provincial Office Camarines Sur 2. Si Bulante sa presente presidente kan Siyempre Agrarian Reform Beneficiaries Organization Incorporated o SARBO gikan sa Banwaan kan Bumbon Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabota sa kabilugan na 8.6 milyones pesos na kantidad kan mandayla ng mga proyekto ang naidol kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa interong Bicol tangani man na mas pang mapakusugan kabuhayan kan mga parasira gikan sa anom na mga probinsya kan Bicol na igawad ang mga proyektong ini kasabay man kan ginibong andugnan Pangulong Serbisyong Sapat para sa lahat kan nagtalikod na aldaw kan Sabado, September 13, 2025 basado sa BIFAR Bicol kabali sa mga naiduhol na tabang iyo ang bottom set gilnit BSGN tuna headline o handline freshwater gilnit 22-footer fiberglass reinforced plastic FRC boot na kung saan igwaning kompletong aksesories asin 7.5 HP marine engine 62-footer FRB o FRP boat na may tuna handline na digdi sinasabing 12 HPE asin 13 HPE marine engine bango speeds asin 20,000 na pidasong 6 reverse tilapia fingerlings na kung saan ini nakuha kana mga parasira sa parte mismo kana anom na probinsya kana Bicol Region kabali digdi an probinsya kan Camarines Sur na dai pinapabayaan kan BIFAR asin kan gobyerno probinsyal sa tabang ninda Gobernador Elray Villafuerte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Burat na lalaki pigparayamyaman an sarong tinyente kan pulis diretso sa kulungan. Buyet Paderes sa detalye. Napasalaan sa burat na lalaki kanan sa ayang materi pa na pagparayamyaman sa pala natin yan kan pulis
Sigon sa report ni Police Lieutenant Luis Caparoso, 53 anyos asin nakadetail diyan sa Naga City Police Station 1 na alas 3 ng pagkahapon diyan sa Elias Angli Street, corner P. Burgos Street. Mantang naka-duty na agyan siya kan suspect na si Mandy, 21 anyos, residente kan Barangay San Felipe, asin sa day maaraman na rason o bagaman nagpapasikat sa mga taong yaon sa lugar. Bigla na lang siyang pinagparayam-yaman. Maski sa buot, tigsasaway na ilikang polis, dagos pagyara ini sa iyang trip. Kung kaya ini, dagos sa ining binaliatan sa Balipusas, si Yabi ni Police Caparoso o Officer Caparoso na kasong unjust vexation, ang kasong isasagat niya sa daing respetong suspetsado. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, saro ang Higos Agriculture Cooperative gikan sa party kanda Balatan Camarines Sur sa tulong grupo kan mga parauma na nakaresibin na proyekto nga establishment of cacao nursery under the Coconut Farmers Industry Development Plan in High Value Crops Development Program. Iyan kasabay kan isinagibong handog ng Pangulong Serbisyong Sapat para sa gabus o lahat na ginigibo sa parte mismo kan Kapwarti Sports Complex Capitol Pili Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado basado mismo sa parte kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Kada cacao nursery ang nagkakantidad ni inabot na 711 1,022 pesos and 26 centavos. Iyan mabibinipisyaran ada kanasambit ng proyekto ada inabot sa 82 na mga miyembros kan Higos Agriculture Cooperative. Nagpasalamat man si Elisa Sabilla, President kan Higos Agriculture Cooperative, kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa regalong ini sa Indang Department of Agriculture sa proyektong sa Indang naresibi ada produksyon na kana kakao digdi sa parte kana probinsya kan Camarines Sur padagos na pig susulong asin tinatabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tangani man na maglangkaba o talubo ang produksyon kan kakao sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan tabang ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte padagos na nakakaresibinin tabang ada mga nagtatanom ni na kakao sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur iyada bilang saro sa parte kan pagpapatalubo kanasambit na nga produksyon na gustong mangyari kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tangani man na makataonin na mas maginhawang hanap buhay asin income sa mga paratanom nin kakao. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, handog ng Pangulong Serbisyo sa handog ng Pangulong Serbisyo Sapat para man sa lahat ginibo sa Kapwarti Sports Complex sa Kapitolyo Provincial dyan sa Kadlan Pili Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Nagatod min tabang ang mananain na ahensya di gobyerno bilang partikan kumpleanyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa selebrasyon ka na kumpleanyo kang Presidente, nag-iribahan ang manailain na ahensya di gobyerno tarik magtaon ng serbisyo asin tabang sa mga pili na mga benepisyaryo kan probinsya sa paikan programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ginibo ang aktibidad sa Kapwarti Sports Complex diyan sa Pili Camarines Sur ka nagtalikod na simana kung sa impig panginutan ni Governor Elry Villafuerte ang selebrasyon kay bahan sinda Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin man si PIA Deputy Director General Catherine De Castro, 5th District Representative Mix Villafuerte, asin mga regional directors kan naman nailain na ahensya. Nagatod man in serbisyo ang mga ahensya kabali ang Department of Agrarian Reform, Department of Education, and Department of Energy, DENR, Departamento sa Salud, Philippine Statistics Authority, DSWD, DOST, TESDA, DTI, and DA, asin ang National Housing Authority na nagtaunin man nailain na klase ng ayuda gikan sa agrikultura, edukasyon, salud, paharong hasta sa pangkabuhayan. Mawut kan programa na asiguraro na mamatian kan lambang Pilipino
Orog na sa mga probinsya ang direktang benepisyo kan mga proyektong pinapautob kan gobyerno. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga MS MEs sa parte kan na Kamara de Sur benepisyaryo kan manlayla ng mga programa gikan sa parte kan Department of Trade and Industry. Benepisyaryo ang mga micro, small and medium enterprises MS MEs. Gikan sa parte kan Kamara de Sur ang manlayla ng mga programa kan Department of Trade and Industry o DTI sa ginibong handog ng Pangulong Serbisyong Sapat para sa lahat kan nagtalikod na aldaw kan Sabado na igawad sa 57 mga MSME ang benepisyaryong pangkabuhayan sa pagbangon asin na ginhawa ka na Rise Up Loan Program sa irarom ka na nasambit ng pangkabuhayan sa pagbangon asin na ginhawa program nasa 45 nga mga MSMEs ang benepisyaryo maabot sa 450,000 pesos na kantidad kan mga livelihood kits mantang naigawad man sa dusing MSME and 8.9 million pesos na kantidad kan loan grants sa irarom kan Rise Up Multipurpose Loan Program. Apwer kaya nagpartisipar sa ginibong diskwento karaban ang duwang mga DTI assisted MEs ME asin na 7 mga business establishment ang DTI Kamara de Sur man ang naghandugman kana sa indang frontline service o services sa aktibidad arog kan business name, business counseling, mentoring asin man BMBE registration ang nasambit ng aktibidad bilang parte kan pagtaunin doon kan serbisyo kan Department of Trade and Industry sa mga saradit na mga mamumuhunan o mga negosyante. Iyan sa paagiban kan tabang kan Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur na pinapanginutan ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan probinsya kan Kamara de Sur. Padagos-dagos ang pagtabang kan DTI asin man kan Gobyerno Provincial kan Kamara de Sur sa mga saradit na mga negosyante tangani man na maiangat ang sa indang mga negosyo na nagugustuhan o sa indang gigibo digdi sa laog kan na probinsya nin Kamara de Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Normal pangunyan ada sitwasyon kan dalagan kan mga piga sa sabing terminal dyan sa parte kan siyudad kan Naga. Ada pagkakasiributan kan mga ni segun sa parte mismo kan manemento kan CBD o kan Central Bus Terminal si nasabi kaniya na digdi si Mapurli pasiring pili partido asin man na ringkunada area iyo guna anda sa indang pinagtututukan mantang ngunyad digdi nagkakaigwa nin posibleng pagkulang-kulang kan mga bus mantang ini ang gagaramito na kan manlain-lain na mga mapasiring digdi sa laog kan na siyudad Kanaga. Uyan mga pahayag ni Jenry Bulocon ada gwardiya kan terminal sa Naga. Sa ganyan po, sa presente sa ganyan po, ang sitwasyon ta po digdi sa Bicol Central Station, normal pa man. Ang pigi-expect na po na influx kan mga passengers after the occasion. Ako si Mapurli, magiging dagsa na po dito sa tong terminal. Lalo na po si going po, pasiri pong Pili, Partido area. Artiyan kan mga pahayag di Jenry Bulocon, gwardiya kan Bicol Central Station o Terminal sa Naga. Bastanti pa anda ba sa Bicol Central Station o Terminal sa laog kan Naga. Nakaulay na kan manemento kan na terminal asin na kaulay na ninda. Anda manemento kan na mga basa na mataudaanin kadagdagan na mga units o basa. Orog na ngunyada na sibana na igwana nin parada. Ang mga biyay nin basa Iriga Ligaspi ang sinasabing haros
arkilado kaya kana mga mabali sa lado kana parada digdi sa naga, pati naman ang mga LGUs arkilado ang mga bus, posibleng magkaiguanin pagkakaiguanin problema sa bilang kaya digdi nagtaumanin asigurasyon ang mga bus company na madagdagkan sa indang mga bus para mada digdi malunadan kan mga pasayro na mabalik duman sa ringkunada asin na Ligaspi. Uya, si Jenry Bulukon, gwardiya kan Terminal sa Naga. Iyo po. Bali po ang bastante po kita mo yan sa bus. Ang kwento lang po mo yan, nakaulitan na po ang grupo po kan mga bus companies na sila po matao o masupply po ng dakol na mga bihikulo mo yan pong araw po kayo paabutan Peña Francia Fiesta. Lalong-lalo na po sa masunod na simana, magplano kumapo na po ang parada na kung saan ang ibang mga buses na po sa lokal, Iriga, Payang Ligaspi, ararkilado po yan kan mga eskwelahan, lalo na po sa mabali po sa civic and military parades. Lalo na po sa iba man ng mga religious group ang mas ginugusto nilang mag-arkila ng dakula ng bihikulo, lalo na ang basta medyo mas kampante kumpara po ba kaya sa jeepney. Si Jenry Bulukon sa pag-abot sa pagsitakan na mga pagdakop kan kolorom yaon ang PSO asin na naghagad sindanin na tabanga sa parte kan PNP asin man LTO na daiya nagsasayuma sa pagdul nin tabang sa terminal asin sa kampanya laban sa kolorom. Orog na paginahagad ang tabang kan mga ini sa kampanya sa mga kolorom na mga naglalaog na mga bihikulo digdi sa laog kan na Siyudad Canaga na nagahakot nin mga pasayro. Uyan pahayag pa ni Jenry Bulukon. Ayun po sa mga kolorom naman po. Pera po kan si grupo tapo digdi ang Public Safety and Security Division kang Bicol Central Station. Naghagad mo po kita ring assistance sa Public Safety Office and lalong na po sa pagtahagad lalo na po kuno ko gila rin oportunidad ni magpasalamat sa Station 5 sa mayong sawa na pagtabang sa muya lalo na sa mga kolorom and lalo naman po sa pong mga kaimigo, mga tugang na yaon sa LTO na kung saan po pag tinataw ta po sa inan sa tong kagad ang tabang lalo na sa mga kolorom day po sindang sawa na magtabang asin magando sa tuya po. Artiyan kan mga pahayag ni Jenry Bulukon. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal na ibalyuda ang gabos na mga poste na nawalat sa tao kan tinampu sa gidibong road widening sa lugar kan Balatas asin manda barangay kada Kararayan digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Ini ang pinagkumpirmar ni Rener Bokay kana kooperatiba kan Kasurikudos ana pagtanggal sa partibismo kana nasambit na nga mga lumang mga posti ini tanganing matauanin na pagkakataon man ana mga telcos na mailipat naman ang sindang mga kable posible kaya na magkaiguaning problema na sa mga naglalaylay ana mga wire kanda telcos kun digdi aaraliun na tulos ang mga lumang mga posti na posibleng digdi gikanan nin aksidente arog kana nangyari duman sa partibismo kana barangay kan Kararayan kada sarong aldaw kun sain sarong nagmumotor ang nagsabit sa wire kan telcos na ginikanan kan pagkakaaksidente kani. Iyo man ang nangyari dyan sa partibismo kan Diversion Road suminabit man ang nagmumotor sa nakalaylay na wire kan na telcos kaya na aksidente. Uyan pahayag ni Rener Bukay kan Kasurikudos. Iyo po, oo. Tigagadan po nga sinda. Naubos ka na si target na 38 pool. Gusto sabihin na i-relocate ka na ito. Si retrieval na lang ang ginigibo po ko niyan. Gusto sabihin si pagtanggal kaya itong mga lumang poste. Dahil tigdaran tamang kayang panahon si mga telcos na makalipat man. Takong tanggalin ka itong lumang poste, may nakakabit pa ni wireman ng mga telcos. Medyo magkakausap po ng dakulang problema dahil ang wire hindi pwedeng magbagsak sa tinampo. Naramdaman baga itong nangyari dyan sa may Kararayan na nasabitan. Suminabit duman sa nagkakalay na linya. Hindi maintindihan kung sa telco ba ito o sa internet connection. Suminabit duman si nagmumotor, di nagkausa ng aksidente. Kaya sa ngunyan po, retrieval lang ginigibo sa ako sabihin. Yung mga
mga lumang poste na ang tatawagan tinampo po, hali ka na. Kaya siguro mamamaximize ka ng mga pinahiwas din tinampo along Balatas Caranayan Road. Ardiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay, tagapagtaram kan Kooperatiba kan Kasurikudos. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata, yaon sa Engineering Department, kaibanan to dyan, si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong para barata si Jonal Cuba. Mabalus kan sa pong pangantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.